troops. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. Marahil ang iba sa inyo ay hindi alam na minsan, ang Pilipinas ay isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa Asya pagdating sa puwersang militar. Ayon sa ilang pananaliksik tungkol sa kasaysayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ang Pilipinas ay nagmamay-ari ng maraming bilang ng mga fighter planes jets, fighter attack helicopters, warships, isang submarine chaser, mas maraming tangke at isa sa pinaka-advanced na super weapons sa Asia na pinangalan ng Bongbong 1. Kaya ngayon sa video na ito ay pag-uusapan natin kung gaano kalakas ang puwersang militar ng Pilipinas sa panahon ng Rehimeng Marcos. Mahalagang paalala, ang video na mapapanood mo ay batay lamang sa aking sariling pananaliksik. Wala akong pinapanigan, sinisiraan o tinatapakan na tao. For educational purposes lamang po ito. Kung hindi ka po pabor o sang-ayon sa mga sinasabi ko, next video ka na lang. Maraming salamat po. Ang mga puwersang militar na may pinakamodernong kagamitan sa Asya na hindi mo maisip. Sa ngayon ayon sa ilang pananaliksik, 3 bansa lamang sa buong mundo ang nagmamay-ari ng Vought F-8 fighter aircraft bukod sa France sa United States. Ang Pilipinas ang tanging bansa sa Asya na nagmamay-ari ng Vought F-8 Crusader. Ang Vought F-8 Crusader ay isang carrier-based air superiority jet aircraft na nakilala noong Vietnam War noong 1970s sa pamamagitan ng pagsira sa 19 Vietnamese aircraft sa isang air-to-air combat noong digmaang iyon noong panahon ng Rehimeng Marcos. Ang Pilipinas ay nakakuha ng 35 unit ng Vought F-8 Crusader noong 1977, gayunpaman ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay nawasak sa panahon ng pagputok ng Mount Pinatubo at hindi na pinalitan pagkatapos ng Rehimeng Marcos. Ang Philippine Air Force ay nakakuha din ng 19 na unit ng F-5A at 3 unit ng F-5B light fighter aircraft mula 1965 hanggang 1967. Ang F-5A Freedom Fighter Aircraft ay ginamit din ng sikat na Blue Diamond Aerobatic Team noong 1968. Ang Blue Diamond ay isang pambansang aerobatic team ng Philippine Air Force at isa sa pinakamatandang formal na flying aerobatic team sa buong mundo. Tuwing Araw ng Kalayaan ay isinagawa ng Blue Diamond ang kanilang aerobatic skills at techniques sa langit upang ipakita ang world-class na talento ng mga piloto ng Air Force sa Pilipinas. Ang BRP Andres Bonifacio PF-7 ay isang barkong pandigma ng Philippine Navy na nakuha ng Pilipinas noong 1976. Ito ay itinayo ng Lake Washington Shipyard sa Estados Unidos at nagsilbing lead ship sa Philippine Navy. Ang BRP Gregorio del Pilar PF-8 ay isang barkong pandigma ng Philippine Navy na nakuha ng Pilipinas noong 1976. Tulad ng BRP Andres Bonifacio, ito ay isa sa pinakamalaking barkong pang-combat ng Philippine Navy noong panahong iyon. BRP Diego Silang PF-9 at BRP Francisco Dagohoy ang iba pang barkong pandigma na nakuha ng Pilipinas noong 1976 at 1979. Gayunpaman, pagkatapos ng Rehimeng Marcos, ang 4 na malalaking barkong pandigma ng hukbong dagat ng Pilipinas ay itinapon at ibinenta bilang scrap. Ang Pilipinas ay nakakuha din ng 4 na warship destroyer escort, ang BRP Rahalacandula PF-4 noong 1976, ang BRP Datu Kalantiao PS-76 noong 1967, ang BRP Datu Sikatuna ng PF-5 noong 1976 at ang BR Raha Umabon PF-6 noong 1978. Fleet Minesweeper Tupas tulad ng PSP-18 noong 1975. 2 Coastal Minesweeper, ang RPS Zambales at RPS Zamboanga del Norte noong 1979 sa mga minesweeper, ang RPS Davao del Norte at RPS Davao del Sur noong 1979. 2 Submarine Chasers, ang BRP Nueva Vizcaya noong 1968 at BRP Negros Oriental noong 1976. Mga unit ng amphibious warfare vessel kung saan ang ilan sa mga unit na ito ay aktibo pa rin hanggang ngayon. At isang barko ng ospital, ang RPS Hospital ng Tulungan noong 1975.
Sa panahon ng Administrasyong Marcos ang Philippine Army ay may lihim na programa na pinangalanang Project Santa Barbara. Isang lihim na proyekto kung saan ang Philippine Army ay gumagawa ng isang locally made missile na tinatawag na Bongbong 1. Ang Bongbong 1 missile ay may 12 kilometers firing range at ito ay itinayo ng mga Filipino scientist sa tulong ng mga German engineer at scientist. Mula 1972 hanggang 1980, ang mga missile na ito ay matagumpay na nasubok ng 37 times sa Cavallo Island. Noong September 1975, matapos ang matagumpay na paglulunsad ng 4 na Bongbong missile, ay maraming tao ang nagtanong kung bakit gumagawa ang Pilipinas ng sarili nitong missile program. President Ferdinand Marcos then replied, "The defense of the Philippines cannot be left to alliance with other countries. We must assume that there will be contingencies where even the United States may not be ready to come to our assistance." Noong panahong iyon ang Pilipinas ay nagkaroon na ng matagumpay na programa ng missile, habang ang China ay gumagawa pa rin ng kanilang unang programa ng missile. May ulat din na si Pangulong Marcos ay gumagawa din ng mga underground submarine kasama ang kanyang programa sa Misili. Gayunpaman pagkatapos ng rehimeng Marcos ang lahat ng mga programang militar na ito ay binuwag at inabandona. Ayon sa ilang mga eksperto sa militar, kung ang mga nakalipas na administrasyon ay sumuporta sa mga proyektong militar, na ito marahil ang Pilipinas ay hindi magdurusa sa pambubuli ngayon. Sa mga gusto maglibang o maglaro, i-download lang ang apps na ito na makikita sa ating description box. At ngayon, maaari na kayong mag-register. Ilagay lang ang inyong GCash number at gumawa ng password sa account mo. Pagkatapos ay pindutin ang Send OTP at ilagay ang inyong mare-receive na OTP dito. At pindutin ang Register. Ngayon pwede na kayong makalogin. Marami kayong laro na makikita dito. At paalala lang po, ang laro na ito ay para lang sa mga risk-taker na tao. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video ito. Hanggang sa muli, paalam!